Hello everyone, especially sa mga future art creams dyan. This is CO1 Pareño. Let us try to answer and rationalize this very basic question. It is the collection of information and evidence for identifying, apprehending, and convicting suspected offenders. A. Investigation. B. Criminal investigation. C. Interview. D. Interrogation. Ulitin ko yung tanong. Ito yung pagkuha ng mga impormasyon at ebidensya para makilala, mahuli or maaresto at mahatulan isang taong pinaniniwalaang nagkasala or nakagawa ng krimen. Ano daw yung tawag natin dyan? Investigation, criminal investigation, interview, or interrogation. So, tanggalin muna natin yung mga malalayo na sagot or na choices. At ang unang tatanggalin dyan ay yung interview. Pag sinabi mong interview, it is a simple questioning of a person believing to possess knowledge regarding an event. Ito yung simpleng pagtatanong sa isang tao na pinaniniwalaan merong alam sa isang pangyayari. So, halimbawa, pagtatanong kay witness. Pag sinabi mong witness, yun yung taong nakakita ng isang pangyayari. Or hindi kaya pagtatanong kay biktima or kay victim. So, pangalawang tatanggalin dyan ay yung interrogation. Pag sinabi mong interrogation, it is a skillful questioning of a suspect. Skillful questioning. Pag sinabi mong skillful, ito yung paggamit ng iba't ibang technique pag nagtanong ka. Kasi ang subject dito ay yung suspect. Meaning to say, kapag subject mo ay suspect, matigas magbigay ng information yan. Therefore, kung ikaw ang interrogator, gagamit ka ng iba't ibang technique para makakuha ka ng information. But take note, hindi lang po limited ang interrogation kay suspect or sa suspect. Kasi may mga time or situation na ang witness ay pwedeng ma-interrogate or mag-undergo ng interrogation. Kapag ang witness ay reluctant or matigas magbigay ng information, kapag ang witness ay hostile or uncooperative, hindi nakikipag-cooperate. Linawin ko lang po, pag sinabi mong interview, ito yung simpleng pagtatanong sa isang tao na merong alam sa isang pangyayari. Pag sinabi mong interrogation, is skillful questioning, paggamit ng iba't ibang technique dahil ang kausap ay suspect. Ano ba yung mga iba't ibang klase ng technique natin sa interrogation? Halimbawa, yung sympathetic appeal, emotional appeal, the bluff on a split pair, the Matt and Jeff. So, yan yung pinakaiba ng dalawa, interview tsaka interrogation. So, sana pong malinaw. So, balik tayo sa tanong. Yung tanong dito ay, ito yung proseso ng pagkuha ng impormasyon at ebidensya para makilala ang suspect, mahuli at mapatunayan na siya ay guilty. So, ang tamang sagot dito ay criminal investigation. So, bakit po hindi investigation? Ang investigation ay general term or broad term. Take note of this. It is a general term or broad term. Malawak ang term na yan or malawak yung salita na yan. Ito yung proseso ng pagkuha ng mga impormasyon in order to determine or to uncover the truth para malaman kung ano yung totoo. Pero hindi siya nakafocus sa pag-identify kung sino yung suspect. Unlike kay criminal investigation na merong tatlong dahilan kung bakit ginagawa. Ano yung tatlong dahilan na yun? First, to identify para makilala ang suspect. Pangalawa, to locate the suspect. To locate or to trace the suspect or to arrest the suspect. Pangatlo, to provide evidence of his guilt para mapatunayan na guilty ang isang suspect. Makapagbigay ng ebidensya na magpapatunay na siya ay guilty. Therefore, ang criminal investigation is a form of investigation. Sabi ko kanina, ang investigation ay malawak na salita. Ito yung proseso ng pagkuha ng mga impormasyon para malaman kung ano yung totoong nangyari. At sa subject natin, meron tayong iba't ibang klase ng investigation. At pinangungunahan niya ng criminal investigation. I hope nalinawan kayo. Thank you so much for listening. And God bless everyone.